Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang sobrang laking improvement ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Ngayong nagbabalik na si Austin Reeves mga ropa at dito din sa video na to, tatalakayin natin ang mga naiaambag ni Maxi Kleber. Tatalakayin natin kung deserving bang si Maxi Kleber na lang ang gawing starting 5 kesa si DeAndre Ayton. Doon kasi sa last game nila kontra sa kupunan ng Philadelphia 76ers mga ropa ay magandang performance talaga ang pinakita doon ni Maxi Kleber. Samantalang si DeAndre Ayton naman ay laylay ang performance na pinakita. Para sa akin mga ropa, mai-improve pa talaga ang kupunan ng Lakers. Malaki pa ang pwede nilang i-improve if ever na ma-utilize nila na maayos si Maxi Kleber at syempre si Austin Reeves ay nagbabalik na nga sa lineup ng kupunan ng Lakers. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown sa sobrang laking improvement ng Lakers mga ropa. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga pre, bago tayo officially na magsimula dito sa video na to, babalaan ko na kayo. Baka sabihin nyo nang babasya ko sa mga players ng Lakers. Baka sabihin nyo wala akong magandang sinasabi sa mga players ng Lakers katulad nitong si DeAndre Ayton na pupunahin natin ngayon ang laruan. Positive criticism tong gagawin ko mga ropa, kaya sana wag sumama ang inyong loob. Ngayon balikan nga natin yung game nila kontra sa kupunan ng Philadelphia 76ers. Ang unang puntos dito ng Sixers mga ropa ay inatake nila ang drop defense ni DeAndre Ayton. At sa pagkakataon na to mga ropa, tingnan natin ang lateral dito ni DeAndre Ayton. Sadyang mabagal talaga, kaya madali siyang iniwanan dito ni Tyrese Maxey. Kung titingnan natin ang general to mga ropa, kung papanoodin natin, malapya ang depensa dyan ng Lakers, which is dahil nga sa ginawa dito ni DeAndre Ayton na naiwanan kagad siya. Parang wala siyang energy mga ropa, kaya na-scorean kagad siya dyan ng madali ni Tyrese Maxey. At tingnan din naman natin to mga ropa, ang problema din ng Lakers dito sa game na to ay ang daming turnovers ang kanilang kinumit kontra sa kupunan ng Philadelphia 76ers. Actually, tumataginteng na 22 turnovers ang kinumit ng Lakers dito sa game na to. Sobrang dami nun mga ropa. Buti nga, talagang nanalo sila dito sa game na to dahil kay Austin Reeves at Maxi Kleber. At eto mga ropa, tumirada dito ng tira ang kupunan ng Los Angeles Lakers ngayon. Nagmintis yan. Sino ang dapat asahan doon sa may ilalim? Syempre yung sentro para kuhanin ng offensive rebound. Pero tignan natin dyan si DeAndre Ayton. Hindi man lang siya nag-exert ng effort. Nakatayo lang siya dyan mga ropa. Talagang hinayaan niya na makuha kagad ng madali ng Sixers ang bola. Oo, masasabi nating out of position dito si DeAndre Ayton. Pero sana ba makita man lang natin na talagang nakikipagpalitan siya ng mukha kahit na out of position niya dyan sa pagkakataon na yan. Kasi si Vanderbilt at Maxi Kleber mga ropa, kahit out of position, talagang ngayong hustle at effort nila ay pinapakita nila tuwing nandoon sila sa may ilalim para sa bakbakan sa offensive rebound. Pero si DeAndre Ayton nga mga ropa ay wala, parang wala siyang energy. At eto pa mga ropa, depensa dito ang kupunan ng Lakers. Tumirada dyan ang kupunan ng Philadelphia 76ers. Tingnan ulit natin kung sino nandun sa may ilalim para sa rebound. Si Luka Doncic pa ang nakikipagbakbakan sa rebound doon sa may ilalim. Si DeAndre Ayton ay nakatayo lang dito sa side na to. Kumbaga siya talaga dapat yung kukuha ng bola dyan sa may ilalim mga ropa. Yun nga lang, talagang nakatayo lang si DeAndre Ayton. No energy at all mga ropa. Walang ka-hustle-hustle, walang ka-effort na ginagawa. At eto, nagalit na talaga si Luka Doncic dito kay DeAndre Ayton. Natrap dito si Luka Doncic. Naibdid siya dyan ng kalaban mga ropa, double team. Tingnan natin ang naging reaction dyan ni Luka Doncic. Tinitingnan niya dito si DeAndre Ayton dahil sa pagkakataon na to hindi pa rin nakakababa si DeAndre Ayton dito sa may opensa. Ngayon na pinukol ni LBJ yung 3-pointer dyan, walang rebound na kupunan ng Lakers doon sa may ilalim kasi nga si DeAndre Ayton ay nandoon pa hindi nakakababa. Kaya reasonable din mga ropa, nagalit dyan si Luka Doncic kay DeAndre Ayton. At eto pa mga ropa, another one. Nag-attempt dito ng tirada ang kupunan ng Philadelphia 76ers pero nagmintis yan mga ropa again. Tingnan ulit natin dito si DeAndre Ayton. Madali lang nakakuha ng rebound dito si Joel Embiid kasi nga nakatunga nga lang dyan si Ayton mga ropa. Si Luka Doncic pa nakikipagbakbakan ng rebound dyan sa may lalim. Samantalang tong si Ayton walang ka-effort na ginagawa. At ang masaklap pa nga dito mga ropa, ano nakuha ni Joel Embiid yung bola, offensive rebound niya. Nakapagpundar pa dito ng puntos. Itong si Joel Embiid. I-replay ulit natin mga ropa. Yan, kitang-kita natin dito kung gaano katama si DeAndre Ayton. Naturing ang center mga ropa, hindi man lang siya makakuha at makapag-exert ng effort dyan pag rumi-rebound. Alam ko namang may mga games si DeAndre Ayton na matataas yung rebounds niya. Minsan mga ropa. Pero at all times mga ropa, madalas talagang ganito si DeAndre Ayton. Para bang nanlalambot siya. Parang ayaw niya makipagbakbakan, makipagpalitan ng mukha doon sa may ilalim.
At dito naman mga ropa, another one ulit dito si DeAndre Ayton na dito sa may ibabaw. Hindi ko alam kung bakit siya nasa ibabaw. Tinatauhan niya dito si Tyrese Maxey. Samantala si Embiid naman mga ropa, iba ang tumatao doon sa may kabila. Ang pinagtataka ko lang dito mga ropa, pwede naman tauhan ni Ayton yung iba. Yun nga lang, bakit pa siya nandito sa ibabaw kay Tyrese Maxey? Siguro utos din to ni Coach JD Redick mga ropa, kaya hindi ko pwedeng ma-question. Talagang nagtataka lang ako kung bakit tinatauhan niya dito si Tyrese Maxey. At ang nangyari nga dito mga ropa, madaling nakatake dito si Kelly Oubre Jr. mga ropa. Bakit? Kasi nga nasa ibabaw si DeAndre Ayton. Walang last line of defense doon sa may lalim. Kasi ang dapat mga ropa na ginagawa ni DeAndre Ayton doon sa may lalim, pero dahil wala nga siya dyan, easy 2 points na na-convert dyan itong si Kelly Oubre Jr. At ito mga ropa, sa pagkakataon na to, syempre bigyang credit din naman natin si DeAndre Ayton pag nakakapunto siya doon sa may lalim, doon sa may paint. Katulad nga nito mga ropa, nakakuha siya dyan ng easy 2 points nung napasahan siya dito. Easy basket para kay DeAndre Ayton. Ngayon mga ropa, bumalik ulit tayo dito. Ang nangyari naman dito, possession ng kupunan ng Philadelphia 76ers. Nag-set sila ng pick and roll gameplay dito. Ang depensa dyan ay si Jake LaRivia at DeAndre Ayton. Paggamit ni BJ Combi ng screen mga ropa, kitang-kita natin, hindi nakasabay, hindi nakaswitch dyan. Sa may depensa itong si DeAndre Ayton. Alam ko mga ropa na dapat switch ang depensa dyan kasi tignan natin ang naging reaction dyan ni Jake LaRivia. Nagtaka siya bakit hindi switch dito sa may depensa si DeAndre Ayton mga ropa. Kitang-kita naman sa bad expression dyan ni Jake LaRivia na nagtaka siya sa ginawa ni DeAndre Ayton na hindi ito sumalo sa may depensa. Kaya ang tendency outcome niyan mga ropa, basic na basic. Easy 2 points na nagawa dito ni BJ Combi dahil sa switching sa may depensa na ginawa ni Ayton at Jake LaRivia. At ito nga ulit mga ropa, another one ulit. Ginatake ulit ni Joel Embiid dito ang depensa ni DeAndre Ayton. At basic na basic lang ulit na nakascore dito si Joel Embiid. At ito nga yung problema ng Lakers mga ropa. Again, depensa ulit sila dito. Andali lang sila dito ang na-scorean ng kupunan ng Philadelphia 76ers. Hindi sana mangyayari. Lalamang ang kupunan ng Sixers kung maayos sana ang depensa ng kupunan ng Lakers. At again mga ropa, another one. Binasic lang dito ni Joel Embiid ang pag-atake sa depensa ni DeAndre Ayton. Kaya nagkaroon na naman siya dyan ng easy 2 points basket is good. Ngayon mga ropa, tapos na tayo kay DeAndre Ayton. Tapos na natin punahin yung pagkukulang ni DeAndre Ayton dito sa game na to. Pumunta na tayo kay Maxi Kleber na pinaltan dito si DeAndre Ayton. Pagpasok dito ni Maxi Kleber mga ropa, ito. Nag-attempt ng tirada dito ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Kahit na out of position dyan si Maxi Kleber, kita-kita natin. Na-box-outan siya dyan ni Joel Embiid, pero kita-kita natin dito pumapalag dyan si Maxi Kleber. Yan yung tinatawag nating hustle at effort na kayang i-provide ng isang sentro at ng isang player. Sobrang commendable ng game na to para kay Maxi Kleber mga ropa. At eto pa, kung hindi kayo naniniwala sa akin, again, nag-attempt na naman ang tirada ang kupunan ng Lakers. At nagmintis ulit yan mga ropa at kitang-kita ulit natin dito. Out of position dyan si Maxi Kleber. Pero yung hustle at effort nandyan talaga. Kitang-kita natin na talagang nag-exert ng effort dito si Maxi Kleber para makuha niya yung bola. Tendency outcome nga dito. Dahil sa hustle at effort na ginawa dyan ni Maxi Kleber, natapik niya yung bola papunta kay Dalton Knecht na kinalabasan naman ito mga ropa. Nagkaroon ng easy 2 points dyan si Dalton Knecht dahil sa hustle at effort na ginawa ni Maxi Kleber. Ito yung hindi kayang i-provide ni DeAndre Ayton mga ropa, katulad nga nung hinimay natin doon sa may una, itong mga ganitong hustle at effort. Kaya nga plus 25 si Maxi Kleber dito sa game na to. Siya ang may pinakamataas na plus minus para sa kupunan ng Los Angeles Lakers dahil sa energy na kaya niyang i-provide para sa kupunan ng LA. At eto nga mga ropa, dito isama na din natin tong slam dunk na to ni Luka Doncic. Napakagandang play kasi niyan. Ang ganda talaga ng ginawa dyan ni Luka Doncic. At sa possession dito ng kupunan ng Lakers, pagmasdan ulit natin si Maxi Kleber. Talagang nakikipag-backbackan siya sa posisyon. Yung positioning niyan mga ropa, sobrang ganda niyan. Dahil nasa unahan siya ng defensive player na kung saan opensa sila. May option sana dito si Dalton Knecht na ipasa yung bola kay Maxi Kleber mga ropa. Yun nga lang, nag-turnover dyan si Dalton Knecht. Pero still, sobrang commendable talaga ng positioning na ginawa dyan ni Maxi Kleber. At eto din mga ropa, ipakita ko din sa inyo to. Pinupuri nga natin dito si Maxi Kleber at Jared Vanderbilt. Tingnan naman natin ang rebound dyan ni Jared Vanderbilt. Talagang full of energy, full of effort. Hindi katulad ni DeAndre Ayton na parang tinatamad. Kaya lang nakaka-rebound mga ropa dahil bumabagsak sa kanya yung bola. At sa pagkakataon na to, pinasok na sa game na to si Austin Reeves at agad-agaran lang. Heto ang kayang i-provide ni Austin Reeves mga ropa. Itong mga gantong isolation play, pwedeng-pwede talaga siyang go-ahead guy ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Katulad nga nito mga ropa, pagkakailangan talaga ng puntos sa kupunan ng Los Angeles Lakers, talaga nakakapag-provide itong si Austin Reeves.
At eto ulit mga ropa, pansinin ulit natin dito si DeAndre Ayton. Nag-attempt dito ng tirada ang kupunan ng Philadelphia 76ers. Pero kitang-kita natin mga ropa, hindi man lang nakuha ni DeAndre Ayton yung bola dyan sa may ilalim. Pinulot lang yung bola ng kalaban mga ropa. Kaya easy offensive rebound na naman ang ginawa dito ng kupunan ng Philadelphia 76ers. Ganyan kalala ang performance dito ni DeAndre Ayton mga ropa. Talagang tinatamad. At sa pagkakataon na to mga ropa, heto. Fast break ng kupunan ng Lakers at napakaganda ng ginawa din ni Maxi Kleber mga ropa. Slam dunk. Talagang maasahan din si Maxi Kleber sa mga gantong finishing. Ang taas pala tumalo ni Maxi Kleber mga ropa. Ngayon ko lang nalaman. Sobrang commendable talaga ng game na to kay Maxi Kleber mga ropa. At heto na ulit. Bumanat na ulit dito si Austin Reeves. Sinabi ko nga sa inyo, heto ang na-miss ng Lakers kay Austin Reeves. To mga gantong puntusan mga ropa, sure ball na nakakapunto si Austin Reeves. 3-pointer ba yan? Basket is good. At ito mga ropa, dito sa may transition, nakapukol na naman ng 3-pointer dito si Austin Reeves. Yan talaga ang kailangan ng Lakers. Katulad nga nito, best example na to, na wala si Luka Doncic mga ropa, pero napuna ni Austin Reeves yung pangangailangan ng Lakers sa puntos mga ropa. Si LBJ kasi malamig din dito sa game na to. At si Austin Reeves na nag-provide ng init para sa kupunan ng Lakers. Na kung saan sobrang init ni Austin Reeves, bungad pa lamang ng 4th quarter mga ropa. Take note, naghahabol dito ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Nauubusan nga sila ng 24-second shot clock dito mga ropa. At ito na yung sinasabi ko, nagkaroon ng go-to guy ang kupunan ng Lakers sa katauhan ni Austin Reeves. Paubos ng 24-second shot lang mga ropa at nung binigay yung bola kay Austin Reeves, napakalayong 3-pointer ang pinukol nito. At grabe, naipasok ni Austin Reeves ang 3-pointer na yan. Basket is good. Walang Luka Doncic mga ropa, walang problema. Alalahanin natin nung before injury si Luka Doncic, si Austin Reeves na natitira pati si LBJ mga ropa ay injury noon. Pero binubuhat ni Austin Reeves mag-isa ang kupunan ng Lakers. Umi-score nga siya doon ng 40 puntos mga ropa doon sa run na yun, nung injury. Yung dalawang best players ng Lakers. At sa pagbabalik niya dito mga ropa, ganun pa rin ang performance si Austin Reeves. Tumataginting na 35 points. At dahil nga din sa 3-pointer niya ni Austin Reeves mga ropa, nahawakan dito ng Lakers ang alamangan dito sa may 4th quarter. At hindi pa yan natapos mga ropa dahil dito walang kaabog-abog. Pumukol na naman ng 3-pointer si Austin Reeves at again mga ropa, pumasok na naman yan. At yan 3-pointer na yan mga ropa ang nagpalamang ng gusto sa kupunan ng Los Angeles Lakers mga ropa. At doon nga sa uli ay naselyuhan nila ang panalo. Ngayon mga ropa, in conclusion, para sa akin hindi maganda talaga ang pinakita ni DeAndre Ayton dito sa may game na to. Makikita nating may potential si Maxi Kleber na pwedeng gamitin talaga ng Lakers. Stretch big mga ropa, may tirada pa yun sa 3. At grabe din talaga ang hassle at effort at maganda ang kalagayan ng Lakers ngayon mga ropa dahil bumalik na nga si Austin Reeves. Sana nga mga ropa, hindi malala ang injury ni Luka Doncic para makita talaga natin ang lakas ng isang full force na Lakers.